apparently may oversupply ng gulay. May oversupply. Oh, eto ngayon na nangyari. Nasasayang yung gulay, tinatapon siya sa tabi ng kalsada. Nakita niyo na ba 'yon? Nakita niyo na yung videos na tinatapon yung gulay sa tabi ng kalsada? Sobrang sayang kaya. As in, sobrang sayang siya. Nakakapanghinayang. Pero, tinatapon talaga sa tabi ng kalsada, guys. Hindi naman ako nakakita in person. Pero, nakagulat lang na may video ng mga gulay na tinatapon. Kasi, syempre, pagkain yun eh. Sobrang sayang. So, ito. Papakita ko sa inyo yung video. Wait. Grabe to. Grabe to, guys. Hindi ko lubos maisip na tinatapon lang yung gulay. Nagulat ako eh. Okay, gusto ko lang i-highlight to kasi meron sinabi dito yung ating bagong DA Secretary kung bakit may problema tayo sa oversupply. So, eto game. Panoorin natin to. Plano ng Department of Agriculture na magdagdag ng post-harvest at cold storage facilities para tugunan ang oversupply sa mga aning gulay at prutas. Pero problema ng DA ang pagkukunan ng bilyong-bilyong pisong pondo para dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ayan tinatapon lang Umaapaw ng repolyo ang truck na ito sa Ifugao. Grabe. Pero ang lahat ng yan, itinapon na lang sa bangin ng mga magsasaka nitong nakaraang linggo matapos mabulok dahil hindi na ibenta. Diyos ko, sayang. Malaki na raw ang lugi ng mga magsasaka lalo't 2 hanggang 3 piso kada kilo na lang ang bentahan nito dahil sa oversupply. Sa kabila nito, walang aasahang ayuda ang mga magsasaka mula sa Department of Agriculture. 2 piso yung 1 kilo ng repolyo, 2 hanggang 3 piso. Grabe, no? May oversupply. Mga kotsero, may oversupply na tayo ng gulay. Akain nyo yun? May oversupply tayo ng gulay. Mukhang kailangan natin mag-calibrate ng import. Ang ini-import natin, guys. Kay DA Secretary Francisco Chu Laurel na mismo nang galing, walang pondo para sa cash assistance. Yun lang. As of now, wala dahil technically there's no fund to help them. As far as cash ayuda is concerned, I'm actually not a believer in that. I'd rather give farm implements, like gusto ko yan. I like the mindset. Gusto ko yung mindset. Something else. Para tugunan ang problema sa oversupply, plano ng DA na magtayo ng post-harvest facility sa susunod na 3 taon. Tinalakay ito ng ahensya sa sectoral... Sorry, pause ko lang to sandali Pero syempre, as usual, bago tayo mag-next topic, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave, guys! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit naman po ang Sendwave, using my promo code na Coach Jarrett, ayun siya, kopyahin nyo lang yan, Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Actually, maganda tong wait, asan na yun? Ito. Sabi ni Merwin Legaspi, sayang daming kimchi niyan na magagawa. Actually, iniisip ko yan kanina. Bakit hindi natin turuan yung mga magsasaka na gumawa ng products out of these, yung mga oversupply? Diba? Kimchi, ang tagal ng buhay niyan. Diba? May turuan natin sila na instead na magpapalaki lang sila ng repolyo, tapos ibebenta nila sa middleman para ibenta sa palengke. Yung mga sobra-sobra, gawin nilang produkto. Sayang kasi tinatapon. Diba? Usong-uso na samgyup sa Pilipinas, guys. Diba? Kaysa tinatapon, sayang kasi. Or, kung ang hirap naman kasi umasa ng ang hirap naman kasi umasa ng puro tayo sa import, di ba? Or babalansehin lang yung import. Import na tapos yung local production. So, anyway. Yun. Lettuce ba ang pang kimchi? Alam ko repolyo eh.
Sorry, alam ko repolyo. Sorry na. Anyway. So yun, sayang lang kasi. Di ba ginagawa kahit anong fermented na gulay, o tayo mag-umpisa ng kimchi sa repolyo, why not? Di ba? Tayo gumawa. Tayo mag-import ng kimchi repolyo. Di ba? Yun lang wombok. Wombok. Magkamag-anak naman ata ang kimchi. Ang repolyo tsaka pechay. Lettuce tsaka repolyo. But anyway, regardless, I mean, it's still vegetable. Pwede, I mean, bakit hindi tayo mag-umpisa? Di ba sinasubstitute nga? Pag kumakain ka sa Samgyup, tapos naubusan ng lettuce yung restaurant, sinasubstitute cabbage. Di ba? O, tapos napakaraming Japanese restaurant ngayon din sa Pilipinas. Ba't hindi ibenta sa mga Japanese restaurant, di ba? Pwede naman yun. Yung si Yabu, may Andy cabbage sila. So yun. Ayan, kaso coleslaw, kailangan yung tao dito, yung nape-preserve, hindi hangan ng masyado. Yung hindi masyadong kailangan ng, kumbaga hindi siya time bound. Kasi kapag ganito lang, yung fresh na lettuce, 2-3 days lang yan, tapos na yan. Panis na yan. Pero yung mga yung kung pwede mo siya i-preserve, di ba? So yun. But anyway, we're not talking about food. We're not talking about food. I mean, let's find a way to to utilize yung pagkain. Sayang kasi. Di ba? So, why not? Let's do something about this na turuan yung mga magsasaka na gawing ibang produkto yung repolyo. Whether it is pickled cabbage or kimchi or what have you, di ba? Yun yung importante. Para hindi nasasayang. Yun yung kumbaga, stopgap mo lang. I mean, temporary habang nag-iisip pa ng ibang solusyon. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Kabilang na raw dito ang 5,000 pallet position cold storage para sa high-value crops at mga gulay. Pero 1 bilyong piso lang ang pondo ng DA para sa cold storage ngayong 2024. Kaya sa Luzon lang muna ito maipapatayo. Kung gusto ng DA na magkaroon ng cold storage facility sa buong bansa pagdating ng 2025, kakailanganin ng ahensya ng dagdag na 5 bilyong piso. 5 billion? How to get the money? I'm still new at government, so I'm still trying to figure that out also. Para naman sa pagpapatayo ng post-harvest facilities, kailangan ng 93 billion pesos sa susunod na 3 taon. Kapag naipatayo na ito, masasalba ang mahigit 10 bilyong pisong halaga ng bigas at mais na nasasayang kada taon dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities. Wait lang 10.7 billion ang nasasayang na bigas at mais. Bigas Bigas at mais. Wait lang. Di ba may problema tayo sa bigas? Naman. Mga kotsero, ito yung nakakatawa dito. 1 billion daw ang kailangan every, para daw makapagpatayo ng cold storage facilities. 1 billion. 1 billion lang, mga kotsero. 1 billion lang. Magkano yung hinihingi ng Congress? 500 billion? Ang sabi pa nga ni kanina ng DA, ni Secretary Laurel, kapag buong bansa raw gagawa mo ng cold storage facilities, you would need around 5 billion pesos. 5 billion? Tapos ito nakakatawa. Nakita ko to kanina. Di ba, taas-taas ang presyo ng bigas? Taas-taas ang presyo ng bigas Tapos nakita ko to, sabi ko, halaga ng nasasayang na bigas at 10.7 billion pesos kada taon.
Nasasayang? Akala ko ba may shortage tayo sa bigas? Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit may nasasayang ng 10.7 billion pesos na halaga ng bigas at mais? Ano ha? BS ha? This is a lot of BS right now. I mean, sorry. Sorry na agad. Pero, so ibig sabihin mga kotsero, wala pala tayong dahilan, walang dahilan ang Pilipinas na tumaas ang presyo ng bigas. Bakit? Kasi meron kang 10.7 billion pesos na wastage dahil kulang ang ating agricultural facilities. Magkano daw yung kailangan para maayos yan? 93 billion? Ng post-harvest facilities. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, no? Because of the poor 30% logistics ng wastage. System in our food supply chain. If we can lessen or hopefully almost eliminate yung losses na yun, that would be equivalent to at least 10 to 15% less cost sa ating mga vegetables and high-value crops like fruits. Dagdag pa ng DA, 40 taon nang walang investment ang pamahalaan sa malalaking post-harvest facilities, kaya maraming ani ang nasasayang. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid. Yon. Pero sinabi dito sa huli, 40 years na raw na hindi nag-i-invest ang gobyerno sa ating agriculture. 40 years. That would mean it will include the previous admin. Sorry baka may mga Duterte basto sa Balahura supporters na naman dito. Pero wait lang. Di ba? Wait lang. Kasi, ang sinabi ni Laurel, past governments made minimal investments in post-harvest infrastructure. Sabi ng ating Department of Agriculture Secretary. Sabi niya, insignificant yung effect ng investment in the past administrations. I am not privy to the direction of the past administrations. Sa akin lang, I can just say na nasayang yung opportunity. Kaya pala, hindi ka magtataka mga kotsero na merong 10 point something billion pesos worth of agricultural products na nasasayang. Which is 30% ng harvest ng ating mga magsasaka. Ngayon, mga kotsero, isipin nyo na lang yung numero Out of 100%, 30% ang tinatapon, 70% lang ang nabebenta. Tapos sasabihin nyo may shortage. That's BS mga kotsero. That's a load of BS. Sasabihin nyo may shortage para may dahilan kayo mag-import? Anak ng tepaklong. Inuuto Nang uuto mga kotsero, sobra. Diyos ko. Sakit nyo sa bangs. Kung hindi ba... Siguro alam na ni PBBM to Kaya ayaw niyang galawin ayaw umalis ng DA for the past 2 years Siguro, nung secretary si PBBM, inalam lang talaga niya yung problema. Tapos sinabi niya kay Laurel yung mga problema. O, ito yung mga problema ng DA. Ikaw na bahala. Pero, I mean, mga kotsero, Inges was the architect of this madness. Diyos ko.
Nakakairita. Nakakairita. Alam nyo, ako kasi practical lang naman ako mag-isip eh. Kung meron kang 100% na ani sa isang taon, halimbawa sa isang taon, sa 100%, sinabi ni Secretary 30% ang naitatapon. At nakita natin yung video kanina na totoong nagtatapon ng gulay. At meron kang 30% na wastage. Ibig sabihin, mga kotsero, for the past 40 years, nagtitiis ang mga Pilipino doon sa 70% na natitira. Yung 70% na yan, mga kotsero, gagawing dahilan, kulang tayo eh. Kulang tayo ng bigas, kulang tayo ng gulay, kulang tayo ng corn, import tayo. Anak ng tipaklo. Nakakainis. Nakakainis. Lantarang inuuto yung mga Pilipino. Nakakainis, guys. Diyos ko, narinig ko itong balita na to kanina. Gusto kong... Nakakairita. Diyos ko. Meron talagang kita sa import, Nelson. May kita sa import. 30%, mga kotsero. Kaya pala yung... Sino ba to? Kaya pala to si William Dar ng previous administration, walang ibang solusyon kundi import. Hindi niya naisip na, ay, teka lang, pwede namang mag-invest. Invest tayo. Sabi, the DA needs 93 billion over the next 3 years to save 10.07 billion a year on wasted rice and corn. Ako, Chero, 93 billion. 93 billion. Alam nyo yung nakakainis dito? Si House of Representatives nag-request ng 500 billion unprogrammed funds. 500 billion. Unprogrammed funds. Hindi nyo naisip na pondohan tong 93 billion? Barya lang sa inyo to eh. Barya lang to, mga kotsero. Diyos ko. Dito ako naiinis lalo na-trigger ako, mga kotsero, kanina nung pinapanood ko yung balita. Na-trigger ako dito sa parte, tatanggalan ko lang ng audio para hindi nakaka-istorbo. Na-trigger talaga ako dito. Dito talaga, sabi ko, Diyos ko, ilang truck to? Tapos tinatapon lang yung gulay sa tabi ng bundok. Isang truck to ng gulay. Diyos ko. Nakaka-stress. Sorry pero naman. Kairita to Tapos iisipin mo, sasabihin ng mga tao, ang dami-daming gutom sa Pilipinas, ang dami-daming ganyan-ganyan, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Tapos hindi naisip to ng mga nakaraang secretary ng Department of Agriculture. Kasi yun ang sinabi sabi ni Secretary Laurel, he lamented that 30% of our agricultural produce is lost or wasted due to a poor logistics system in our food supply chain.
if we can lessen or hopefully almost eliminate yung losses, that would be equivalent to at least 10 to 15% less cost sa ating mga vegetables and high-value crops like fruits. Sige, laki ng bawas yan, no? 15%? 10 to 15%? Magkano rin yun? Sa 100 piso, o di 10 pesos. Sayang eh. Kung 10%, let's be conservative. Kung 10%. Kung 15%, o di 15 pesos. $40 years, guys. Cory hanggang kay Digong. Simula kay Cory hanggang kay Digong. Walang pumansin sa agriculture. Ngayon, buti na lang si Presidente Bongbong medyo may tutok talaga sa agriculture. Kaya ayan, nagsabi na si Laurel, kailangan ko sir ng 93 billion over the next 3 years. So 93 billion, sabi may nag-comment kanina, i-divide pa yan sa 3 years. Tama naman, 93 billion, di-divide mo talaga sa 3 years kasi over the next 3 years eh. Mga kotsero, barya lang to. Barya lang to, mga kotsero. Ito 93 billion, barya lang to, promise. Barya lang to. Nakakaawa yung mga magsasaka natin, guys. So, for the past 40 years, simula kay Cory hanggang kay Digong. Kaya pala ang mahal ng presyo ng gulay natin kasi walang tumutok. Walang tumutok sa agriculture. Imagine, 10.7 billion a year. 10.7 billion pesos a year ang nasasayang na halaga ng, ito yung na-trigger ako bigas. Bigas talaga. Akala ko ba may shortage tayo? Na kailangan pa natin mag-import sa Vietnam, sa India. Akala ko ba nagka-shortage tayo ng onions? Di ko lang alam kung kasama dito yung onions kasi hindi naman in-identify eh. Pero let's say kasama ang onions. Akala ko ba may shortage tayo sa onions? Bakit meron tayong 10.7 billion pesos na halaga ng nasasayang na bigas at corn? So, sabihin, kung meron man tayong shortage, hindi siya ganun kalala. Yun lang ibig sabihin yan. Kung meron man tayong shortage, hindi siya ganun kalala. Bakit siya lumala? Hindi natin alam. Ang in-identify nila ay poor logistics system sa ating supply chain, which makes sense kasi pagkahango mo naman, pagka-harvest mo, saan mo siya ilalagay? Kailangan benta mo agad yan. Wala kang paglalagyan. Kung wala kang cold storage facility, wala kang paglalagyan. Panis. Di ba? Sira yung pagkain. Food yan, natural. Tapos, ibabiyahe mo. Let's say, yung mga gulay na yan, ibabiyahe mo sa Manila. Maano pa yan? May wastage ka pa dun sa biyahe mo sa puntang Manila. May mga panis ka dyan. Sabihin natin 10% ang panis mo dyan. Kung itatrack mo. Truck ha. Kasi syempre yung truck, makalog, syempre. May wastage ka pa dyan. In fairness, pangit talaga logistics sana sa Pilipinas. Kasi, hindi nagtuloy-tuloy yung trend. Dapat kasi yung trend, tuloy-tuloy siya simula, saan ba to? Simula norte, simula sa Ilocos hanggang sa, at kung sa Luzon lang pag-usapan ha, simula Ilocos hanggang sa sa Bicol region, Region 5. Para mabilis ang biyahe ng mga produkto. Nung bata ako, naabutan ko pa yan yung mga container na train. Kasi yung bahay namin malapit sa Riles eh. So nakikita ko yun, mga container na train. Bata ako nun. Naabutan ko pa yun. Tapos nawala. Tapos naging passenger na lang eventually. So, but that's another thing altogether.
tutok tayo sa DA. Kasi kung meron ka storage, yung ano mo, yung produkto mo na may shelf life na 3 days, 2 to 3 days, pwedeng humaba up to what? 3, 4 weeks? Up to 1 month? Lalo kung frozen. Oh, diba? Na-trigger lang ako dito sa balita na to kanina. Actually, hindi ko naman siya talaga gusto i-topic. Pero, triggered ako guys eh. Sabi ko, ko ba may shortage ng gulay? Shortage ng bigas? May shortage ng corn? Bakit 30% ang nasasayang sa ating hango? Sa ating harvest? Diyos ko. My goodness. Nakaka-stress yun diba? Ano naisip ko lang naman, sabi ko, at least, yung, yung stopgap measure mo dyan, yung pwede mong gawin right now, is to teach, turuan mo yung mga magsasaka na gumawa ng ibang produkto out of yung mga produkto na hindi nabebenta. So, let's say, sabihin natin na sa let's say sa bigas, meron kang X amount of tons ng bigas na hindi nabenta. O di isipan ng kung paanong produkto ang pwedeng gawin doon, 'di ba? Rice wine. 'Di ba? Rice wine or other rice products na pwede mong ibenta. Kasi yung umaasa ka lang sa middleman. 'Di ba? Asa ka dun sa retailer na bibili ng produkto mo. So, pero sayang lang talaga kasi. Sayang kasi talaga. And we are aiming for food security. We don't have the luxury of throwing away vegetables. 'Di ba? Rice flour, rice coffee, yung mga ganyan, 'di ba? Parang sana maisip ng gobyerno na turuan yung mga magsasaka natin na maging mga negosyante, di ba? Na hindi lang sila magsasaka, negosyante rin sila. Yun. That's the point. So, ito na nga yung tulong ko eh. Roque. Ito yung tulong ko. Bringing it to the people's consciousness. Hindi lang ako basta-basta kumukuda. Pinapaalam ko sa inyo kung ano yung pwedeng gawin. Anyway, mga kochero, hanggang dito lang po muna ang ating live stream. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po Facebook page para like and updated sa mga ganap sa aking ginagawa sa buhay. And I will see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye!